So, di niya ako pwedeng tanungin dahil wala akong ideas dito. May ganito din sila. Meron silang lampa. Good morning guys. Good morning guys. Medyo pause muna natin si Papa Dudot. Happy Sunday. Tinanghali ang inyong ate. Ano na bang oras? 10:02. Ayan. So medyo nag-aayos tayo. Punta tayo ngayon ulit ng Banning. So okay na yung mga tiles. Gustong kumuha ni Ron ng materials para ayusin yung pader kung saan binagbag yung old kitchen. Diba nasa kabilang pader yun. So gusto niyang gawin yung today dahil maganda din ang panahon. Sabi niya 10 kami aalis. Pero Sunday ngayon, di ako nagmamadali. Sanay na yan siya guys. Pero pag appointment naman na nakabook ganon, ano naman, on time naman tayo dun. Pero pag ganitong weekend, talagang slow down ang inyong ate. Kita ba? Ayun yung Maybelline nude. Nude na blush. Ano? Yung pilik mata ko nahuhulog. Hindi ko alam kung nakikita nyo yun sa likod. Tulog siya. Grabe no, day 12 na. At dahil sa inyo, dahil nga wala tayong trabaho, hindi ko nakakalimutan kung anong petsa na. So, ngayon ay 12 of July. Pinag-iisipan ko pa. Dahil patapos na ako mag-edit ng lahat ng vlogs ng 2023. So, pinag-iisipan ko kung after ba yun, ilalagay ko yung first 25 days natin, itong daily vlogs. Or sisimulan ko na yung 2024. Pero, we'll see. Dry ang aking labi. Iba na talaga yung ginaw paggabi. Kaya ang hirap din kumising. Yung dahil mainit yung kama. Ang hirap bumangon. Tsaka dahil, yun din yung, ano ba, consequence. Pag, parang mapula masyado yung labi ko. Pero, laban natin yan. Yun din yung consequence pag may blackout curtain. Masarap makatulog dahil madilim kahit natanghali pa yan. Pero kung wala kang alarm, talagang tanghali ka din magigising dahil hindi pumapasok yung sinag ng araw. Parang gulo ng buhok ko. Pero pwede na yan. Ganyan. Para kasing flat yung dito ko ngayon. Hindi ko kasi kapon ko pa inugasan yung buhok ko. Pero naligo naman ako guys. Hindi ko lang winawash ang aking hair. So, medyo flat siya. Yan, ganyan na lang. Hindi ko nga maintindihan yung buhok ko dahil all natural na to, kinukulayan ko lang. Pag bagong ligo, sabog siya, frizzy. Pag naman, ilang araw ko nang hindi naliligo, yan, nagiging super flat naman siya. Pero frizzy pa rin yung baba. Ayan, ganyan. Pero mas gusto ko yung ganito kaysa sabog. Ano ng oras? Daldal ko? Sige. Punta na tayo ng Bannings. Hindi ko alam kung isasama yan. May ginawa kasi siyang kababalaghan kanina. Mga 6 a.m. lumabas. Kala namin magsi-CR lang. Yung pala lumabas para makiaway sa kapitbahay. Bob? What did you do earlier? Tingnan yung itsura, oh. Bob, what did you do earlier? Is Dozer naughty? What happened? What happened? Tingin din siya sa akin eh. Kulang na lang sumagot siya. Clearance nila na ano guys, pintura. Kasong super malalaki para sa cubby house natin.
Kumuha siya nito. Tinatapon niya kasi agad eh. Kung sa atin pwede pang hugasan. Andito naman yung mga brand. May pa-brand pa pala ng semento. Tsaka pang tapal. So, di niya ako pwedeng tanungin dahil wala akong ideas dito, guys. And anything sa pagbibuild. Wala akong alam. Alamin natin. Ano to? Concealed thread bolt. Para saan yan? Hindi ko alam. Ito pala yung sinasabi niya. Gyproc. Kala ko ano lang yun. Expression. Pero yan to pala siya. Tapping compound. Brand pala siya ng tapping compound. Ayan. Pangtapal sa mga butas or bako-bako. Pero may iba pang brand. I think. Oo, ito. Dunlop. Pero lagi niyang sinasabi kasi Gyproc. So, nasana siya sa Gyproc. Gyproc daw. Gyproc. Meron din pala silang pa-solar power system dito. Tsaka may pabilihan dyan ng drinks at snacks. Ayan, ganito kalaki dito, guys. Para siyang malaking warehouse for hardware. Pero meron din ditong snacks. Meron din ditong furniture. Dito rin namin binili yung barbecue. I mean, sa Gold Coast branch. Pero same silang company. Vines. Hindi ko alam anong gagawin niya sa kahoy. Parang wala naman akong kailangan. Uy, may ganito din pala. Oh. Marami silang DIY thing. Yan. Solid wood. $109. May ganito din sila, oh. Foldable outdoor dining table. Pwede rin siyang, pang inside or indoor. Punta tayo sa aisle 54 kasi kunin pa ako ng cupboard. Ang kailangan natin. What? One stick or the small one? Let's read this one. You think we should put the mugs and then the glasses here? As usual, dyan siya napapabagal. Yan ang magpapabagal sa kanya pag may interesting na frame. Diba? Pinicturan pa ang sukat. What do you think? Those do better. Yeah, I think so. So, naghahanap kami ng lounge para sa pool. Yeah, I think this is better. White one. And I think it's waterproof. Maybe the gray one. Yeah, that's better. May picture ba tayo? Ganito siya. Yan. Ganon. Naka-sale din ang kanilang barbecue. Feeling ko ito yung kinuha na, yung nasa atin, Spark. Oo, ganito. Yung sa atin. At may bago na sila. Ito, all black. Mas mahal nga lang. Nandito na tayo sa area na favorite ng inyong plantito. Ang kumuha ng lupa na pangtanim. Yan. Puro ako kinuha. Sorry. Dito din natin binili yung
lemon tree na nakatanim katabi ng hobby house. Ayan. Uy, meron silang langka. Magkano ang langka? $37. Kaso baka meron na kasi tayong natanim na mangga. Baka alam ko maraming lalapit na something. Wag na lang. Masyadong malaki. Uy, may fidjua. Ayan guys, oh. Yung katrabaho kong taga New Zealand, pinatikim ako dito. Or, inintroduce niya sa akin. Tapos naghanap ako. Masarap to. Dito naman, ang kanilang pabulaklak. Ayan. Wala masyadong kakulay dahil winter ngayon. Pero itong mga nandito, ayan. Winter plants. Meron pa dito. Tig $18 sila. Pero may ganito na tayo. Iba lang kulay. Kain tayo guys. Sausage sandwich. Or sausage sizzle. Ayan. So makikita nyo banda doon. Yan yung pinipilahan pagkalabas ng Bunnings. Merong sausage sandwich for $3.50. Magkano yun? Nasa 120 pesos roughly. Tapos meron ka ng sausage sizzle. So talagang mahilig kami dito pag lumalabas kasi dito lang kami nakakakain ng white bread. Sa bahay kasi ano kami, wheat bread or multigrain. Kain tayo habang mainit. Pangatlo niya na yan guys. Ayan. Sarap, mainit pa. Tapos yan, pasalubong ko kay mother hen. Kaso malamig niya na makukuha. Bahay na tayo guys. At yan, binigyan ko siya ng treats. Kasi, Dozer is a good boy. Si mother hen, sabi niya kasi, na, may ano kasi yan eh. Ang tawag dito, nakikipagbardagulan. So, kung sino ba nga yung mas maliit na breed, yun yung mahilig sa bardagulan. So, si Dozer, ayan. Anong tawag doon? Tinitrigger niya yung mga aso ng kabila. Mababait naman. Pero, dahil nga may fence sa pagitan nila, matapang siya. So, nag-aabang siya talaga dyan sa gilid. Pag alam niyang dadaan, patahulan niya, ganun guys. So, pero kanina daw, habang wala kami, yung lumalapit na daw siya sa fence, tapos nandiyan na rin, kasi parang 20 kilos na mga aso yun, dalawa. Pag nandiyan na sa malapit, pagtatawagin daw ni mother, ayun nakikinig. So, hindi siya nakipagbardagulan for today, which is really, really good improvement kay Doza. Napakita ko na ba? Oo, napakita ko na yung mga pinagbibili natin, no? Yun lang naman, yung mga para sa itatapal doon, yung tray, potting mix, o yung lupa na for potting. Yun, mahilig kasi mag-pot-spot si Plantito. Pati na rin si Mother Hen, at nahahawaan na rin niya ako. So, nagkakaubusan na kami ng potting mix. So, yun lang guys. Palit lang tayo. Tapos, banding lang po kami. Banding lang po kami ng good boy. Tapos, pag fully charged na kayo, balik tayo sa vlogging. No, bag, no? Hindi na ako magtatanghalian. Guys, nakadalawa akong sausage sandwich. May pasobong din kami kay Mother Hen. Pati ito, ayan, binigyan din. Si Ron nakatatlong sausage sandwich. So, busog-lusog. Ayan. Ano na rin naman eh. Ano na mga oras? 11. So, yun na yun. Brunch na siya. Okay. Were you a good boy? Your Lola said you're a good boy. Yeah. Gano'n na siya. Hindi na siya ganun kakulit, no? Kasi 4 years old na po siya. You say bye-bye to them na. Bye-bye. I need to play with my mommy.
siya. Ayan. Kung nakikita niyo yung mga transitions ko the past few days, araw-araw ko talagang sinashot yun, guys. Dito ko talaga to na-appreciate. Tingnan nyo, lumanta na ito. Asa na siya? Tapos, may pinalit naman na napakaganda. Ayan. Kita ba sa camera? Against the light ata. Pero, look at that. Parang life lang. Ikot-ikot lang. Malalanta. May bagong papalit. Same as life. Kita yung color. Pero red ito. Ba't parang black siya sa camera? Ayan. Ayun na nga, guys. Pagkatapos ko magmuni-muni, naisipan naman ni Mayor na ilatag na yung cover ng pool. Pero hindi muna namin i-assemble. I-ano lang namin. Tatakip talaga as in. Napagod na daw siya maglinis. Hindi lang araw-araw eh. Parang twice a day. Ayan siya. So, latag natin yan. Naka-time-lapse kasi. Pero, kala ni Dozer, takot siya tumalon dyan, pero kala niya, sahig na lang niya. So, dumidiretso-diretso. Nalerky ako. Bam! Do you think it's floor? It's water. Come here. Do you think it's floor? It's water, my love. Ayan. Ikaw talaga ang unang biktima. Ha? Pagka jump niya, hindi na siya gumalaw. Nag-freeze siya. Nag-panic. No. Because it's so soft. I think that's the windy side. Huh? That's the windy side. This one. Oh, it's plenty there, huh? Ayan, o diba, mukha talaga siyang sahig. May konting tubig dyan. Habang siniset up natin. Mabigat kasi siya pag tatanggalin pa or baka mas dadami yung makuha naming tubig. So, bukas maaraw naman matutuyo yan. At least yan, hindi na siya maglilinis ng pool.
andyan lang sa loob. Pero everyday pa rin yung filter tsaka yung nag-vacuum dyan sa loob. So, at least nasubukan na ni Dozer. Hindi niya na uulitin. Katatapos lang mag-dinner, guys. Ngayon naman ay hot chocolate. May ganito naman sa atin, 'di ba? Milk frother. Ito sa Kmart siya, 30 Anko yung brand niya. Parang nasa $25, ganun, pero sa atin alam ko mura. Tinignan ko na sa Shopee. Iba lang yung brand. Pero pang milk frother lang siya. Pero ginagamit ko siya sa pang-timpla din ng kape or minsan matcha. Yung halo-halo sila dyan. So, yun. Hindi na siya ganun ka-foamy kasi natanggal yung parang spring niya sa ilalim. Pero mas gusto ko yung hindi masyadong foamy kasi ang dami niyang space na nakakain before. Ayan. Tapos ito naman yung ating hot chocolate. Yan. From Aldi. So, hot chocolate lang tayo. Kala ko, after nito, makakapahinga na mi. Pero nanonood ng, di ko alam kung naririnig niyo sa background, pero nanonood ng balita si Mayor. Sabi niya, tataas na naman daw yung gas. So, yung Australia kasi, meron siyang fuel relief na ginawa yung government para ma-stabilize lang yung prices. So, parang mga 3 months na same lang. Or mababa pa rin yung prices. Pero, 30% ng fuel relief budget ay naubos na. So, medyo tataas na. Baka starting tomorrow kasi Monday bukas. So, after nito, yan, papagas natin yung pick up niya lang naman. Kasi yung atin, although siya din yung gumagamit na most of the time ng sasakyan ko, marami pa siyang fuel. So, yung sa kanya lang, ang ating ipapagas. So, baka hindi ko na kayo doon matagala. We'll see. Baka maraming people at nakalain nila binibidyo ko sila. Pero we'll see. Meron din kami dito fuel checker. May mga app para i-check anong gas station yung, or service station yung pinaka mura. So after nito, i-check ko kasi baka every hour na naman sila mag-update. Tapos kung saan yung pinakamura, pinakamalapit, doon kami gas. Kasi medyo mahal yung sa kanya kasi pick up. Malaki yung niya. Yung tawag tangke. Yun. Ito pala yung gatas ko, guys. Oat milk. Though masarap din to, full cream. Mas prefer ko lang ito. Kasi pag sinunod-sunod ko yung full cream, for some reason, acne din. So, yan. Once in a blue moon ko lang gagamitin. Most of the time, oatmeal or soy milk. Yun. Hindi ako pwede sa almond milk, unfortunately. At ayoko nang itry. Nangyayin natin ito. Sarap guys. Wala ko nilagay na tubig dito. Milk lang siya. Hot milk. Tapos yung hot chocolate powder. Ganon. Perfect lang sa winter. Lalo na this coming week. Lalo na sa Wednesday ata yun. 5 or 4 degrees sa umaga. So, good luck na lang. Ayan siya guys. Kita ba? Di masyadong kita pero $1.84 per liter ang kanyang diesel. Ayan. And TS, wala pong boy dito hindi katulad or ano bang tawag sa din gasoline stuff sa Pinas. Dito tayo talaga. Di na ako lalabas kasi ang lamig. Tapos yung nila dito, yung kanyang
ano ba tawag doon? Gasoline station? Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Basta yung parang yan. Yung may hose and everything. Dahil probinsya, malapit lang to sa amin. Hindi pa ganun. Yung parang ano pa rin, manual. Kita ba? Itong nasa harap ko, unleaded. Yung ganyan pa yung fonts niya. Yung medyo hindi siya digital. Yun. First time namin dito magpa-fill up. And parang wala naman nagpapanik. Or siguro dahil probinsya to at linggo. So, ano ba? Tulog na lahat. Pero ano pa lang guys, 7 p.m. So yun, parang tulog na sila. Siguro dahil malamig din. Kaya, ayun. Yun. Una niya talaga finifill up. Tapos pag super mataas na, pag-aabot na ng mga $3 per liter yung diesel, yung lagi niyang gagamitin yung akin. Kasi unleaded. So medyo, unleaded premium. So medyo mura siya. Kesa sa diesel. Ganun ang kanyang atake. Yun. So far, mura pa. $1.84. So ano pa yung price na yun? Yung before fuel hike. Pero starting tomorrow, ayan, tataas na yan again. Pero hindi ganun kasing taas before nilang i-implement yung fuel relief budget. So hopefully matapos na itong mga labanan para naman bumalik na ang ating mga fuel. Kasi lalo na sa Pinas, ang mahal na daw. So, pero sa atin, yung kagandahan lang, marami ding e-bike. Dito kasi parang e-scooter lang yung meron. Yung mga parang mukhang e-bike for disability lang siya. So, maraming e-cars din. E-cars ba tawag doon? Or e-vehicle? EV car. Maraming ganon din dito. Pero, dalawa na kasi yung sasakyan namin. Tapos for sure, kung bibili na ngayon ng mga ganong car, may waitlist yan. So, baka matapos na yung labanan, doon pa lang namin makukuha. Kala ko hindi siya nagbayad. Ang bilis eh. Or madaldal lang talaga ako. Pero, 57. 57. Kasi, Nearly 31 liters. yep, 31. Kasi 3/4 pa naman yung tangke niya. Tinap up niya lang. Yun. Ganun ang ating gawa. Parang ang haba-haba na ng vlog ko, guys. At parang busog na ako. Alam mo yun, naggatas kasi ako nag-hot chocolate. So, ako'y maghahayahay na with the boy. At masama yung loob niya. Pinainom ko siya ng gatas. Kala niya ready for bed na. Parang siguro once every 2 weeks ko lang yun. May treat siyang gatas din. So, ngayon, masama ang loob niya. Di namin sinama. Pero may kasama kasi si Mother Hen din doon. Malapit lang naman tayo. So, yun. Parang ang dami nating ginawa today. Kaya, madali ding malobat ang inyong tita. And yes, wala pa rin tayong period. Sana dumating na. Anyway, bukas, maaga tayong gigising dahil yung gagawa ng ating splashback ng kitchen ay 7 start na. So, for sure, 6:30 pa lang andyan na siya. Ganon kaaga. So, good luck. Sana magising akong maaga. So, tulog tayong maaga tonight. And that's it, guys, sa ating Sunday, sa ating 12th day of daily vlog. At kung na-enjoy nyo to, please hit like and subscribe, and we'll see you tomorrow.